Hi guys! Ma'am She Edit Queen here. So samahan niyo ako ngayon with my family para sa aming pa-mini vlog behind the scenes edition nung naging edit location ko ang Sea Clouds Mountain View Resort. Straight from sa mga 2 hours yung biyahe namin and isa itong Japan-inspired resort located at Marilog District, Davao City. And to my surprise, isa sa mga staff ay nakilala ako as Edit Queen. Chinag talaga niya sa cellphone niya kung ako ba daw yun. Kaya for the picture si ate, so syempre nagpa-photo op tayo. Bihira lang may makakilala sa akin, kaya thank you so much ma'am. And sa lahat ng mga staff ng Sea Clouds Mountain View Resort, dahil napaka-worth it talaga ng mga TikTok ko dito kasi naman napakaganda ng view. Talagang literal na Japanese-inspired and kahit saan ka lumingon ay napaka-breathtaking. Meron din silang pool dito pero nakalimutan ko kung magkano yung entrance and yung pool access. May mga areas din doon kung saan makakapag-picture ka. And isa sa mga nilook forward ng mga anak ko is itong food corner nila. Kaso hindi available yung gusto nila na dragon breath or yung tinatawag na smoking balls. And dahil past lunch na, nung dumating kami ay nag-order muna kami dito sa kanilang resto. And may pa-coffee pa dito yung aking second born. And smoothies naman yung sa akin while waiting sa iba naming pagkain. And so while waiting, nagmasid-masid muna ako dito and naghahanap ako ng right spot kung saan ko i-execute yung aking mga editing videos. Although meron ako konting idea kasi bago kami pumunta dito ay nag-browse muna ako sa page nila ng mga photos para at least meron akong stock concept para pagdating ko dito ay hindi masayang yung oras namin. Bilang isang full-time content creator, dapat talaga tayong maging handa and always advance mag-isip para maging productive tayo sa buong araw natin. After that, nag-rent ako ng pa-costume nila na nakalimutan ko na naman kung magkano. Basta 1 hour daw ito na isusuot mo habang naglilibot ka sa resort. With the umbrella na siya and iba yung price ng tsinelas. Pero hindi na ako nag-rent ng slipper. So itong sandals ko na lang ang gamit ko. First time kong makasuot ng ganito. And if pumunta din kayo dito, very worth it talaga, especially pag nag-picture kayo. At least magmamatch yung outfit ninyo sa place. Past 2 na ito guys. So late afternoon na talaga kami nakarating dito. And medyo nagmamadali kasi after this, pupunta din kami sa another resort. At least masulit namin yung pagpunta namin dito. Pero bago ako nag-shoot ng mga videos, ay nagutom na ang Ma'am She Edit Queen ninyo. Kaya for the kain muna tayo dito sa resto nila. Sobrang nagustuhan namin yung sisig. Napakasarap guys. And kasama ko dito yung aking magandang pamangkin na tumulong din sa akin na ma-assist ako sa aking mga videos. Hindi halatang gutom ako, diba? Pagkatapos kong kumain ay ito na, nag-start na akong mag-shoot. And andito na tayo sa expectation versus reality. And normal lang talaga na hindi agad-agad makapag-shoot kasi mayroong mga tao. Nakakatawa lang kasi mas nag-trending pa yung aking video sa paggawa ng props nito kasi sa effort ko sa pag-shoot ng video na to. Abay, sana all. Si Habi nga pala ang nag-assist sa akin dito. And punta naman tayo sa next scene. As useless expectation versus reality na naman. Pero okay na okay lang po kasi willing to wait si Edit Queen ninyo. And so pinaputok lang po natin yung bolang kristal. And dito na tayo sa third scene. So inorian ko muna yung aking pamangkin. And as if kukunin natin yung temple sa likod. And dito naman yung isa kong pamangkin na very pretty din. Dito naman tayo sa tower scenes. So syempre for the practice muna tayo. So as if kukunin ko yung tower. And alam nyo ba na karamihan sa mga edits ko ay on the spot or impromptu talaga. Magdedepende kasi siya kung ano yung mga kagamitan na nasa paligid ko and kung ano yung view. Kaya dyan ko na mismo naiisip kung ano yung gagawin ko. So umupo muna ako sa tower and lumapit sa camera and as if kukunin ko siya. So si Adobe After Effects na ang bahala dyan. Sa next scene naman ay magkakansala tayo. Dahil nung sumandal ako ay as if matutumba siya. And for the takbo ang person. Next scene ay hindi makakatakas yung magandang umbrella na nirent natin. Kasi sayang naman yung binayad natin dito, diba? And so dala-dala natin yung payong and ibababa natin siya sa floor. And bibigyan ni pamangkin yung maliit na umbrella. Kaya ako nag-order ng smoothies kasi merong ganito. And last but not the least, iaangat lang natin yung payong. Bale, invisible ako sa umpisa. And unti-unting nagiging visible habang inaangat ko yung payong. And sa wakas, ito na ang mga final edits ko. Once again, this is your Edit Queen. See you sa next mini vlog ko. Don't forget to follow my page for more edits. Daghang salamat sa pagtanaw. Bye!